na tayo sa isa pa nating balita. Ngayong araw, ang huling araw ng Ramadan, April 10, kung saan ang ating mga kababayang Muslim dito sa bayan ng Gimba at sa buong Pilipinas na rin ay sineselebrate itong Eid al-Fitr na last day ng Ramadan. At yung Muslim community dito sa Gimba, nasaksihan po natin kung paano nila ipinagdiwang ang selebrasyon na ito. Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Arya Lea, pakidetalye nga yung selebrasyon ng mga Muslim nating kababayan dito sa bayan ng Gimba. Ayan nga, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nagdiwang ng kanilang Eid al-Fitr ang buong komunidad ng mga Muslim sa Masjid Nur Mubarak ng Barangay Bantog dito sa bayan ng Gimba. Bandang alas 7 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, Abril 8, taong kasalukuyan ay naimbitahan tayo at para masaksihan ang kanilang Feast of Sweet o huling araw ng Ramadan at munting salo-salo para sa pagtatapos nga ng kanilang Ramadan. Ang Muslim community dito sa Barangay Bantog ay may nasa 10 kabahayan at ilang pamilya o household. Ang mga residente na ito, mayroon din silang paaralan o madrasa kung tawagin nila sa salitang Arabic, kung saan mayroong mga mag-aaral na gustong matuto ng pagbabasa at ng mga salitang mula sa Quran. Ang pagdiriwang na ito ay pinangunahan ng kanilang imam na si Ginoong Saidali Batugan at si Ginoong Macrin B. Makaayong, ang Salam Police Advocacy Group at presidente na rin. At dinaluhan din ng ating PNP-MPS Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Benedict S. Lagmay at ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ng kanilang sala, kanina nasaksihan natin ang pagdarasal nila at nagkaroon sila ng pamamahagi ng kanilang pananghalian para sa buong komunidad nila na dumalo sa pagtitipon na ito kabilang ang mga Muslim na kababaihan na kung saan nakahiwalay sila sa grupo ng mga kalalakihan. Dito sa bayan ng Gimba ay may nasa mahigit 3 grupo na. May kanya-kanyang komunidad, puntahan nila para sa kanilang sala. Ito ay nasa Barangay Santa Veronica, ang isa ay nasa Barangay San Roque, at iba pang barangay na hindi tukoy ni Ginoong Macrin Makaayong kung ilan na ang bilang ng ating mga kababayang Muslim dito sa Gimba. Ang Eid Mubarak ay isang pagbati para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ang Eid ay nangangahulugan ng pagdiriwang at ang Mubarak ay ang pinagpanaubanan. Ngayong araw ay ang pagdiriwang ng kanilang pagwawakas ng Ramadan at umpisa ng buwan ng Shawwal sa Islam. At yan po ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo natin Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Arya Lea, bakit daw hindi sila pwedeng magkasama na sumasamba, yung babae at lalaki? Magkahiwalay, Nakita ko doon sa live mo kanina, nasa loob yung lalaki. Bakit yung mga babae ang nasa labas? Opo, ang mga babae nandito sila sa Ay, medyo malabo ka. Hanap ka ng medyo malakas-lakas na signal. Kasamang army yung mga babae nandito sa labas ng masjid. At yung mga lalaki ay nandoon sa loob. Ayon sa kanila, ito daw ay kanilang sinusundan na pawang mga kalalakihan lang ang nasa loob ng masjid. Katulad din daw ng paglilibing ng kanilang mga namayapa na tanging mga lalaki lang ang naglilibing ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa sementeryo hindi sumasama ang mga kababaihan. So tradisyon, yun na talaga ang tradisyon? Yes po, yun na daw pang tradisyon. Yung mga bata? Basta't lalaki at babae. Batang lalaki, nasa loob, ganon. Pati batang kasama lalaki. din ng mga kalalakihan, yes. Nalaman din natin, kasamang army na sa isang araw pala,
ay 5 beses silang nagdarasal dyan sa masjid na yan. Kahit daw sila may mga trabaho, kapag tawag na talaga ng kanilang pagsasala, ay talagang kailangan pumunta sila sa masjid. Yung na-interview mo kanina, parang pwede na sa bahay? Yun yung nabanggit niyo? O talagang yes. kailangan Pwede, talaga? yes. Oo. Pwede din po daw sa bahay. Oo. So, sa work hindi pwede? Ano po? Yung sa work, yung hahanap sila ng lugar para sumamba at lumuhod, ganun. So, kung nagtatrabaho sila. Yung mga nasa work talaga, obligado ka sa mga army at pinapayagan ng trabaho nila kapag Muslim ka at nasa work ka, kailangan maghanap ka ng lugar na pagsasambahan mo na pinakamalapit. Kasi ang pagdarasal nila ay magmula sa kanilang bahay, mula sa pagbukang liwayway o madaling araw, ito daw yung tinatawag na Salatul Fajr. Pagdating ng Salatul Suhur, ito yung matapos ang tanghaling tapat. Susundan naman daw ng Salatul Asr mula sa kalagitnaan ng hapon hanggang sa paglubog ng araw. At so, pagdating ng Salatul Maghrib, yes, mula sa paglubog ng araw hanggang bago sumapit ang Isya. Ang Isya, iyan po yung tinatawag sa atin na supper. Pagdating ng Salatul Isya, mga 1 oras pagkatapos ito ng Salatul Maghrib. So kaya talagang kailangan nilang sundan yung oras ng pagdarasal nila. Yung itong last day ng yung ito kasing Ramadan ay parang buwan yan eh, no? Kasi parang 30 days yan, 'di ba? Sa Ramadan, ang nangyayari, puro kasama ba dyan yung yung parang mag-aayuno rin sila, yung limited yung food nila, ganun, parang katulad nung kasamang army, mag-aayuno sila pagtungtong ng alas 12 ng madaling araw, titigil na sila diyan na kumain, inom na sila, titigil na sila, so matutulog sila hanggang maghapon. Yung kahit yung mga may trabaho, hindi talaga sila pwedeng kumain. Pagtungtong ng alas 3 ng hapon, pag nagbusina o Allahu Akbar ang kanilang masjid, doon pa lang sila sabay-sabay nakakain ng sweet. Ito yung tamar, yung dates na sinasabi. Yan ang una nilang kakainin. Yes. O kaya nga ipaliwanag natin yun sa ating mga tagapakinig. Kasi yung Festival of Sweets, yan parang gathering nila yan, 'di ba? Parang pagkatas nung yung start ng end ng Ramadan, ang una nilang kakainin bago yung end ng Ramadan. Kasi nagbasa-basa rin ako ng kaunti. Pero yung knowledge mo kasi diyan medyo matagal ka sa Saudi Arabia, 'di ba? Kaya siya tinawag na kino-consider as Festival of Sweets kasi yun yung una nilang kinakain. Sa end ng pero kanina hindi natin nakita yung actual na pagkain nila ng sweets at wala rin akong nakita na dapat may lamesa sila ng mga sweets, yung iba't ibang klase ng matatamis. Yun ang hinahanap ko kasamang army. Unfortunately, yun daw ay ginawa na nila sa kanilang mga bahay. Yun nga. Yun nga yung kanina sa pagtiripon nila pagkatapos ng sala, na i-distribute na lang yung pananghalian nila na usually kailangan magkatay sila ng kambing, baka or manok na pagsasalo-saluhan nila, pero kanina kasamang army hindi ganun yung nangyari sa expectation ko. Yun nga yung isa sa mga nabasa ko na bago sila pumunta dun sa mosque o yung masjid na tinatawag. Meron na silang meron na sa mga families nila na gathering, nakakain sila ng sweets. In preparation for the end of the Ramadan. Tama. Yung Idil Adha ay susunod ba dyan? Sa October yan kasamang army, yung Idil Adha. Yung kung para sa atin, yun ang tinatawag na bagong taon sa kanila. Pero Feast of Sacrifice din yata yun? Magkaiba ba yun? Yun ay, depende sa iyo kung mag-aayuno ka. Yun ay ginagawa sa loob ng 6 na araw, mayroong gumagawa ng 10 days. Kasi pagkatapos niyan ng Idil Adha,
mag-hajj na sila. Yung iba babiyahin na para pumunta na sa Mecca para mag-hajj. Pero yung mga hindi naman nakakatapat, yes, pwedeng gawin sa bahay nila mag-anadir ayuno. Pilgrimage yung tinatawag na yun eh, ano? Yung pupunta sila sa Mecca, magta-travel papunta sa mga parang mosque yun eh, di ba? Oo. Yung doon mismo sa Mecca, sa Madina, doon talaga dapat sila pumunta. Ayun. So, pero meron pa akong last na lang. Meron akong napansin. I don't know kung may explanation to meron yung mga lalaki, hindi lahat merong parang sombrero. Pero yung mga babae, kumpleto sila. But exact do sa mga batang nakita ko, kumpleto yung kanilang parang meron silang, ano ba ang tawag dun sa nasa buhok nila? Yung parang kutra. Ayan kasi kasamang army, meron yan tinatawag na kapag ikaw ay pamilya ng isang imam o talagang ikaw ay yung pamilya ng relihiyoso, kasama mo yung mga anak mo at talagang nag-aaral ka ng Quran, may sinusundan ka, kailangan meron ka sa ulo. Oo. Meron kang sombrero na ganon. Pero yung iba kasi, hindi na nagbabasa, hindi na nag-aaral ng Quran or bihira na sila mag-attend ng Bible study nila na ganon, parang okay na lang sa kanila kahit hindi sila magsuot nung nasa ulo. Pero ano pa rin sila? Muslim pa rin sila? Ang kanilang Muslim pa rin sila. At yung mga babaeng Muslim naman, dito naman sa atin hindi na nagsusuot ng niqab. Kasi pag sinabing niqab, mata lang ang nakikita, yung parang ninja, di ba? Opo. Kasi sa kanila, haram yun. Haram yun sa kanila kapag ikaw ay walang niqab at natitigan ka ng kapwa ng lalaki. Bawal sa kanila yun, natingnan ka ng lalaki, pataas pababa. Pati yung buhok mo nga, hindi yan pwedeng hawakan ng kahit sino. Ang tanging maggugupit lang sa iyo ay ang lalaki mong, ay ang asawa mong lalaki, kaya ka nakabalot. Ayan. Hindi natin nakuha kung ilan yung pamilya. Parang kung ilan yung pamilya ng dito, ng ating mga kababayan. Wala po silang datos kasamang army, pero sabi ay nasa 3 o 4 na silang komunidad na may kanya-kanyang masjid. Marami na sila, yes. Kanina nga, ini-expect nila na yung iba pupunta sa kanila. Pero dahil nga sa may 3 o 4 na palang masjid dito sa Gimba, kung kaya't nahiwa-hiwalay na yung iba, doon na pumunta. Sige, yung ating mga kababayang Muslim community dito sa Gimba, yung pinaka-leader nila, hindi ba si Sir anong pangalan nun? Si Sir Makin? Andyan ba siya kanina? Nabanggit niya kanina na si Ma'am Army ang laging nakakapag-interview sa akin. Iyon po ay si president nila ng Salam Police Advocacy Group na si Sir Macrin B. Makaayong na sabi niya nga, hinahanap ka niya. Nahanap ko si Ma'am Army, yes. Kasi nakausap natin siya nung fiesta eh. Dahil syempre, ang napag-usapan naman namin doon ay yung mga pagkain nila na syempre kailangan halal at aprobado ng parang, hindi ko masyadong kabisado yun kung paano aprobado ng Bureau of Food and Development. Mga halal, pag sinabi kasing halal kasamang army, iyan ay walang halo ng baboy. Pag sinabing halal, 2 paa lang yan, katulad ng manok. And then goat. Pwede kambing at baka. Yes. Yan ang mga halal. Haram sa kanila yung baboy, haram. Pero pwede rin sila sa mga may spices. O kailangan pwede sila aprobado sa mga may spices, basta alam nilang ang naggawa ay halal Muslim. Oo, dahil haram sa kanila kapag ikaw ay humawak ng baboy at hinawakan mo yung pagkain nila, haram yun. Parang yun, parang sin, kasalanan, gano'n. Yes. Yes, kaya na-miss ka nila kanina, saka yung pinaka-imam nila, yung parang pinaka-high priest, ang imam nila na si Ginoong Saidali Batugang, inahanap ka nila.
Oh, sige. Ayan, batiin na lang natin sila yung kanilang imam at itong si Sir Makin na makaayong. At yun nga, Blessed Festival o Eid Mubarak sa ating mga kababayang Muslim dito sa Gimba at sa buong Pilipinas na din. Ayan. Opo. Ayan. Sige. Nagpasalamat sila talagang nag-invite sila na sana mapuntahan kami ng radyo natin para ma-airy naman, makita naman kung paano kami nag-celebrate ng aming pagtatapos ng Ramadan. Yes. At maraming salamat po kay Sir Mark Balcasar ng PNP Gimba dahil siya po ang tumawag sa atin para puntahan. Ay, hindi mo napuntahan yung sa San Roque? Bantog lang, ano? Opo, dyan lang po sa Bantog kasi di ko alam kung... Kasi tapos na kasamang army, synchronize yun eh. Oo, sabay-sabay. Kung nagsimula sila ng 7, sabay-sabay yun kasamang army, synchronize yun ang oras. Oo. Sige. Okay, maraming salamat, Arya Lea. Sige, yun ang ating coverage sa ating mga kababayang Muslim. Ayun. Parang nasakto nasakto na nagkaroon din ng eclipse. Parang yun, isa yata yun sa mga basis nila para i-identify yung araw nung last nitong Eid al-Fitr.